Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Okay na okay! Ako po si Romeo Bokis, retiradong general at patuloy na sundalo ng bayan. Wala ho dapat ako dito ngayon dahil 40 anyos na akong magservisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat nating pahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan na tulad nito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ng mga tinghayin para sa kabutihan ng ating bayan. Mayroong mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nagbuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan po ako na sa akin ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng mga katotohanan. Wala po sa akin yun. Antaho ho akong makasuhan, antaho akong makulong, handa rin akong patayin. Inialay ko ang buhay ko sa ating bayan. Yes! Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto natin umupo ang presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po akong bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho alyansang Duterte Cayetano, alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakaraang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang BBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po ng 2015, nag-umpisa na kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa. BBM 2.0 para sa kampanya ni BBM sa 2026 at 2022. Wala pa siyang katanggal noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang Duterte ko, hindi ho. Ang ginagawa natin ho dito, wala akong kasamang politika. Kaya ho ang UBI. Pinatunayan po namin ito maraming beses. Katunayan po, minsan lang po kami nakita ni Bibi Sara noong kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, hindi na ho kami nagkita. Mag-check nila yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng ABI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagduros at tumatangis ang ating bayan nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantala marami sa atin nang naglugmok sa kahirapan. Maraming walang makain na gugutom. Maraming nangangamatay na lululod sa baha. Nasisira ng panamin. Nawawalan ng hanap buhay. Itong mga perang ng tambayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mamamayan. Lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, noong September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Capitaldo. Ipinagbabawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman ang involved sa malaking, matinding korupsyon na ito.
napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nagsubmit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's Budget na tinatawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, kinanyang-ganyan, kinatay-katay yung kanyang budget. Pinawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Sana inilagay nila doon sa kanilang mga parin. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang parin, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, pulis, at teacher, kasama doon sa programa ng budget, ang Pension and Gratuity Fund. Yung mga magre-retire, o yung mga, may mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave, accumulation leave, doon lang kukunin ang budget na yun. Ano nangyari sa Pension and Gratuity Fund? Nagsubmit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Pinawasan ng 92 billion. Pinawasan ng 92 billion. Ano mangyayari pagka binawasan mo yung mga pension and gratuity fund? Marami kayong dapat na tatanggap sa taon na yon. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogram yung schedule pa yan sa susunod na taon para makatanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay, kaya itong mga insertions na natawag, ang mga insertions na yan, for barrel po yan. Alam naman natin. Okay, 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence allowance ng 200. From 150 pesos to 350 pesos. 200 increase. Saan galing yun? Doon din sa AP Modernization Program dapat, sa Armed Forces din po dapat yun. Doon din sa PGF, Pension Gratuity Fund. Para kang binigyan ng candy, akala mo, nagpapasalamat ka, mga sundalo natin tuwan-tuwa, hindi na lang galing din sa AP budget yun. Pero nangyari. So ano? Ngayon, bakit hindi dapat managot ang Presidente? Dapat managot ang Presidente. Bakit? Yung pinawan ng mga kongreso, congressman, nung kinatay-katay nila yung kanyang budget, punta sa ICAM, in-approve yung mga small committee, minajit-majit nila doon. Kung ayaw sana ng Pangulo yun, hindi dapat in-approvehan yun, yung budget na yun. In-approvehan niya. Ibig sabihin, kasama siya doon. Meron, hindi lamang siya command responsibility, kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga namamasada dyan, nagtsatsaga sa barya-barya. Para may papakay sa mga sa kanilang mga pamilya. Pero nangyari, ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya nila, pinangangalandakan pa ang pagdanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po ba tayo na matatapaan na magagalit sa ganito nangyari sa ating bayan? Mahal ba natin talaga ang ating bayan? Ito ba ito nangyayari sa atin? Kailangan ito, ngayon mga kabayan, panahon na para ipahiwatig, hindi na natin ipahiwatig, isigaw natin. Hindi lamang ating pagkamuhi sa nangyayari sa ating bayan, kundi na ating pot at galit sa mga ganito, mga mantarambong, mga taong pinagkatiwalaan natin, pero halip na tayo tulungan, ginawa nilang pangsarili ang mga budget na para sa atin. Ginawa nilang palabigasan ang kaban ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili. Kaya mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay? Budol! Narinig niyo ba yun? Anong gusto niyo gawin? Papuntahin natin siya dito o para sumama sa atin ng protesta? O mag-resign muna siya para makasama siya? Para Tama!
makasama sa atin. Kasi Tama. kung hindi siya presidente, sasama siya sa atin sa protesta. Okay. Ngayon, tayo lahat ay ginagarantiyan ng ating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating hinanakit sa gobyerno. Ginagarantiyan mo yung konstitusyon, sinasabi ng mga nauna ng salita. Kasuhan na tayo kasuhan. Pati yung Marcos resign ay bawal na raw po, kakasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Huwag kayo maniwala doon. Ngayon, yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inaanyayahan namin na sumama dito para sa protestar namin na ito. Yes! Alam namin, ang damdamin ng mga police, military, mga teacher, kung ano na dyan. Alam natin, yung ordinary Pilipino, ang galit at buot sa nangyayaring korupsyon nito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan, ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, panagutin ang lahat ng mga taksil ng karambong at nagkapastangan sa ating bayan at ibalik ang katampatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Magandang gabi lahat sa inyong mga kaibigan. Mabuhay! Salamat po!